Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? Bale, sa video na to, ito yung magsisilbing part 2 nung ating part 1. Tulad ng sinabi ko sa video kahapon na itong part 2 ay wala namang connection sa session natin sa Alaminos, Laguna. Lahat na naging sessions natin last April ay may vlogs tayo about doon, pero may mga bagay na hindi rin ako naipakita sa inyo at feeling ko naman kailangan ko rin ipakita since parte rin naman kayo na naging journey ko bilang dreadlock artist. So last April, sinubukan ko nga pala ito, nakita natin sa TikTok. Parang small business ba, namuhunan lang ako dito na 1,000 pesos. Spam Musubi yung pangalan niya at nag-originated siya sa Hawaii. Tapos yun, madali lang naman sundan yung procedure kung paano siya gawin. Tapos 3 main ingredients lang din yung gagamitin. Since uumpisahan ko pa lang naman siya, subok lang naman, ang binili ko nun ay 6 cans ng Korean spam. Tapos ang plano ko, ipapabenta ko siya sa school ng kapatid ko. Sa isang can ay makakapag-produce ka ng 10 musubi. So, 20 musubi yung nagawa ko nung araw na to. Yung puhunan namin sa isang musubi ay pumapatak lang ng 19 pesos at pwede mo siyang ipasa ng 30 to 40 pesos. Depende kung sino ba yung market mo. Tininda nga pala ito ng kapatid ko bago yung Holy Week vacation nila. Sumalta naman yung puhunan pero hindi rin siya naubos. Pero nabawi ko naman yung puhunan ko sa 2 can. Tapos yung mga natira kong cans ay binawi na lang namin sa outing. Kaya yung mission na to ay mission failed successfully. At ito na nga yung pinakamagandang highlight na nangyari nung April. Bale, kinasal na nga pala kami ni Mrs. April 21 kami kinasal ni Mrs. At ayun nga mga kap, maliit lang yung naging celebration namin. Small guest list lang yun na invite. Talagang family ko lang at family ni Mrs. Gusto ko lang din humingi ng sorry sa mga kaibigan at kakilala ko na hindi na-invite kasi maliit lang din naging budget namin ni Mrs. para dito. Kumbaga gusto lang namin mairaos kasi ito yung isa sa mga bucket list namin na pwede or possible namin matupad this year. Kaya yon, para sa mga tropa, kakilala, kaibigan na hindi na-invite, babawi na lang ako sa inyo next time. Sana maintindihan ninyo. Alam ko naman malawa kayo. Pagdating sa amin, isa sa pinakamahalagang araw para sa amin. Maraming salamat po sa mga pag-attend at regalo. Di ko kasi alam na magbubunga rin ng maganda yung ginagawa natin. So dati yung priority ko ay ma-secure ko lang yung mga bagay na gusto kong gawin. Then bahala na, ititigil ko na rin siya para sa akin trip lang talaga yung pagda-dreadlocks dati. Tapos ayun nga, nabili ko tong PlayStation 4 ko, jailbreak siya. Kumbaga lahat ng gusto kong laruin nakalagay dito. Ito talaga yung libangan ko dati. Itong PlayStation 4 talaga yung naghihil ng inner child ko dati. Kapag naboboard ako, wala akong magagawa o gusto kong maglabas ng stress sa buhay, ito yung ginagawa ko, nilalaro ko siya. Kasi syempre tumatanda tayo, dumadami yung responsibilities natin. Napapabayaan ko na rin siya, hindi ko na rin siya talaga nagagalaw halos. Umaabot na ng buwan na hindi ko siya nalalaro. Ayoko naman na abutin na siya ng sira sa akin dahil sa hindi ko siya nagagamit. Kaya para sa akin, mas maganda yung mapakinabangan siya ng iba. So ito nga pala yung talaga yung plano ko na sinasabi kong bala kong bilhin. Binenta ko na rin yung ating pulpulan dati, nag-upgrade tayo sa bilyaran. Nito kasi mga nakaraan, na-addict kami ng mga tropa ko, kami ni Nayuri. Dumadayo pa kami ng ibang barangay para magbilyar. So, bago pa talaga yung kasal, pilano ko na talaga bumili ito. Kinukulit ko na si Mrs. Halos araw-araw na ako nagpapaawa. Pinapakita ko sa kanya na nandun ako sa marketplace, nagtitingin ako ng bilyaran. Hanggang sa ito na nga, natupad na rin natin. Ito naman hindi lang din sa pansarili kong libangan. Pwede ko nga rin siyang gawin negosyo. Kasi, di ba yung pulpulan nga natin, malakas yung kinita dati. So, para sa akin, mas malakas tong bilyaran kasi doble nito yung tong ng pulpulan. Tsaka check nyo naman yung materials na bilyaran na to. Hindi siya basta-basta lang 5 o 6 na tao yung bumubuhat niyan. Hindi siya katulad ng typical na bilyaran natin dito sa Pilipinas. Ang katulad niya ay yung mga traditional or Chinese pool kung tawagin. 6 yung paa niya, tapos yung pinaka-marmol niya ay hindi marmol, granite yung top niya. Yung value ng bilyaran na to ay nasa 55k sa cash, pero kami kasi swap yung nangyari sa amin. Ang isa-swap ko sa kanya yung motor ko, tapos PlayStation 4, tapos add cash. Ang nakausap ko nga pala dito ay si Sir Ace at isa siyang flip top MC, siya ang debut battle ni K-Ram. Kung familiar kayo sa flip top, isearch nyo lang si One Lie Ace at yun, siya nga pala yung nakadil ko dito, siya yung nakasomblero na pula. Tignan nyo naman yung ngiti ni Mrs. Ganyan ba yung itsura ng galit. So ayun na, nakatayo na yung bilyaran natin. Syempre ako una sasargo dyan. So all set na yung bilyaran. Dito naman tayo sa pangalawa kong swap bukod sa PlayStation 4. Ito nga pala yung aking motor.
Kita niyo naman yung itsura niyan. Sa itsura pa lang malalaman mo talaga marami na pinagdaanan yan. Ito namang motor na to ay isa sa napundar ko nung ako'y binata pa, nung ako'y napasok. Ang ginagawa ko kasi imbis na ako'y mamasahe, kumuha ako ng hulugang motor tapos doon ko hinuhulog yung ipapamasahe ko. Tapos tinuloy ko siya nung ako'y estudyante. Imbis na nga ako'y mamasahe, tinutuloy ko pa rin yung paghuhulog sa motor para hindi na ako mamamasahe hanggang sa natapos ko siya. Hanggang sa last year nung August, nakakuha kami ni Miss ng kotse at itong motor ko hindi ko na masyadong nagagamit pero wala siyang issue. Katulad ng PlayStation 4 ayoko namang abutin siya ng sira ng dahil sa hindi siya nagagamit. Para sa akin mas maganda yung napapakinabagan siya ng iba. Kaya ayun, kita nyo naman napakadami kong sinakripisyo para sa bilyaran, pati yung mga bagay na napundar ko nung ako'y binata pa, yun, ginive up ko sila. Sabi nga nila, you miss the 100% of the shots you don't take. At bilang hindi ako natatakot sumubok ng mga bagay-bagay, hindi natin malalaman kung tayo mabibigo o hindi. Pero syempre sana umaasa rin tayo na maging maganda yung kapalit ng mga to. Sa mga oras na yung mga kap, kinakarga na namin siya sa Lalamove. Sobrang daming memories na motor na to. Sobrang dami namin pinagdaanan. So ngayon may bilyaran na ako. Kapag wala akong client, tumatambay lang tayo dito. Kasi passive income to, dire-diretso lang yung kita. Kada game ay 10 pesos. So di ba not bad naman kung kumikita ka na ng 100 pesos a day na nakaupo ka lang kasi wala ka namang gastos masyado. Tapos hindi na rin namin kailangan dumayo sa ibang barangay ni Nayuri para maglibang kasi dito lang sa likod ng bahay namin dito nga siya nakapwesto. So yun, dito ko na tinatapos tong video na to. Maraming salamat sa panonood.